Alam mo ba na may isang Pinay sa Amerika na pinatay, pero ang sarili niyang boses mula sa kabilang buhay ang nagturo sa pulis kung sino ang pumatay sa kanya? Oo, tama ang narinig mo. Halos 6 na buwan matapos siyang saksakin at sunugin sa loob ng kanyang apartment sa Chicago noong 1977. Bumalik si Teresita Basa. Sa pamamagitan ng katawan ng kanyang katrabaho, isinigaw niya ang pangalan ng mismong lalaking pumatay sa kanya. Ito ang totoong kwento ng tinaguriang The Ghost Who Solved Her Own Murder. Paano nga ba naging susi ang turo ng isang multo para mahanap ang totoong ebidensya? Noong gabi ng February 21, 1977, isang naglalagablab na sunog ang umalingasaw sa ika-15 floor ng 2740 North Pine Grove Avenue sa Chicago. Matapos maapula ang apoy, isang kakilakilabot na tagpo ang tumambad sa mga bumbero. Natagpuan ang katawan ng 48 anyos na Filipina respiratory therapist na si Teresita Basa. Hubad siya, may nakabaong butcher knife sa kanyang dibdib at sinunog ang kanyang kama para burahin ang ebidensya. Walang saksi. Ang kaso ay lumamig. Si Teresita ay empleyado sa Edgewater Hospital, mabait, mahilig sa musika, at walang kaaway ayon sa mga pulis. Ang tanging hawak nila ay isang maliit na tala sa kanyang kwaderno. Get theater tickets for AS. Sino si AS? Walang sagot. Dito na pumasok ang pangyayaring yumanig sa Amerika. Noong August 1977, ang katrabaho ni Teresita na si Remy Chua ay biglang nawala ng malay sa kanilang bahay. Ayon sa asawa niyang si Dr. Josie Chua, nagbago ang boses ni Remy. Sa wikang Tagalog, may nagsalita. Doctor, I would like to ask for your help. The man who murdered me is still at large. Nang tanungin kung sino siya, sumagot. I am Teresita Basa. Sa trance na iyon, idinetalye ng boses ang krimen. Itinuro niya si Alan Showery, isa ring empleyado sa Edgewater Hospital. Ayon sa boses, pumunta si Showery para ayusin ang TV, pero pinatay siya, ninakawan ng alahas, at sinunog ang apartment. Natural, nag-alinlangan ang mga pulis na sina Joseph Stachula at Lee Eplin. Pero nang siyasatin nila si Showery, tumugma ang inisyal na AS. At ang pinakamatindi, natagpuan nila ang mga nawawalang alahas ni Teresita. Paano nila nalaman kung ano ang hitsura? Dahil binigay ng boses ang eksaktong detalye at nakilala ito ng pinsan ni Teresita. Hindi tinanggap sa korte ang multo bilang ebidensya. Ang ginamit ay ang pisikal na ebidensya, ang alahas. Dahil dito, napilitang umamin si Showery. Noong 1979, hinatulan siya ng 14 na taon para sa murder at 4 na taon each para sa robbery at arson. Pero makalipas lang ang 5 taon, noong 1983, nakalaya siya sa parol. Hanggang ngayon, naglalaban ng dalawang teorya. Totoo bang multo o subconscious lang ni Remy ang nakapulot ng impormasyon sa ospital? Pero isang katotohanan ang nananatili. Hindi na nahimik si Teresita Basa hanggat hindi nakakamit ang hustisya.